Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Alright, at ngayon nga po mga ka-review, ito po yung ating bigyan ng reviewin po natin, no? Samahan niyo po ako. Ito mula kay Terong Explain. Yan tuloy ang bakbakan si Sigang Type 630 na barko ng China. Nakasagupa ang BRP Laguna ng PH Navy. Yan ang Philippine Navy mga ka-review. So yan mga ka-review, bago natin simulan yan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification mga ka-review. Maraming salamat po. At huwag pong kalimutang i-subscribe si Terong Explain. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Yan, like na po natin, no? Yan mga ka-review. Alright, at ito na nga mga ka-review, samahan niyo po ako. Reviewin po natin ito kung talaga bang nagbakbakan itong 360 type, 630 type na barko ng China at ang BRP Laguna ng Philippine Navy. Yan mga ka-review, ito na po. Samahan niyo po ako. Ito na. Breaking news, mainit ito. BRP Laguna nakaengkwentro ang isang Chinese warship sa Pag-asa. China nag-iinit umano ang ulo dahil nalusutan sila ng mga Pinoy sa ayungin. Ang buong detalye sa balitang yan tutukan. At China, bistado, kuha sa himpapawid, kitang-kita na ang mga Chino ay tila naglalagay ng isang airstrip sa isang ninakaw na isla nito. Ang buong detalye sa balitang yan, abangan. Sa isang ninakaw na isla nito, nako talagang ninakaw talaga. Talagang magnanakaw po talaga itong China ng mga ka-review. Mga angkin ng kanyang, hindi kanyang teritoryo. Nako, tingnan nyo naman mga ka-review, no? Malaki po yan kasi nasa ano yan taas po yan yung kuwang ito na picture. So pag bumaba ka dyan, malaki po ito. Yan ang mga nagbabagang balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan na may humanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. Terong Explain. Yan mga ka-review, subscribe na po. Muling sumiklab ang tensyon sa pinag-aagawang South China Sea matapos kumpirmahin ng militar ng Pilipinas na ang isang resupply vessel nito ay hinaharangan ng barkong pandigma ng China sa regular na misyon sa mga isla ng bansa sa West Philippine Sea. Ibinunyag ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na ang BRP Laguna, isang sasakyang pandagat ng Philippine Navy, ay binabantayan ng isang Chinese warship na may bilang na 630 habang nagsasagawa ito ng resupply mission sa Pag-asa Island sa Kalayaan Group of Islands. Ang BRP Laguna ay umalis sa Palawan noong nakaraang Martes upang maghatid ng pagkain, tubig at iba pang mga supply sa mga residente ng Pilipinas sa Pag-asa Island. Gayunpaman, naantala ang paglalakbay nito matapos makaranas ng problema sa makina sa dagat. Habang pansamantalang inaanod ang Laguna ay nakatagpo ng isang pagtitipon ng humigit kumulang 10 sasakyang pandagat ng China na kumikilos sa paligid, kabilang ang barkong pandigma na 630. Ayon sa mga mapagkukunan ng militar, ang barkong pandigma ng China ay sinundan at sinubaybayan ang mga paggalaw ng Laguna hanggang sa tuluyan itong makarating sa Pag-asa Island noong Sabado ng hapon. Sinabi ng mga analyst na ang pagbuntot na ito sa resupply vessel ng Pilipinas ay isang halimbawa ng patuloy na panggigiit ng China sa malawak na pag-aangkin nito sa South China Sea sa pamamagitan ng mga taktika ng salami slicing at implied threats. Habang ipinapakita ng China ang mga aktibidad na ito bilang nakagawian, ang pagsubaybay sa supply ship ng isang magilo na bansa ay isang provocative act na nagpapataas ng tensyon ng hindi kinakailangan, sabi ni J. Batumbakal, Direktor ng University of the Philippines Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Upang matiyak ang kaligtasan ng Laguna sa gitna ng mabigat na presensya ng mga Chino, isa pang barko ng Philippine Navy, ang BRP Gregorio del Pilar, ang ipinadala upang i-escort ito sa lugar. Kinundina ni General Bronner na ang mapilit at mapanganib na taktika. So yan mga ka-review, dalawang barko na po ang nandun. No, yung BRP Laguna at itong BRP Gregorio del Pilar.
ng China sa kanyang pahayag at tanawagan ng pagsunod sa internasyonal na batas at kaayusan na nakabatay sa mga patakaran sa karagatan. Ang insidente ay dumating ilang araw lamang matapos matagumpay na ma-airdrop ng Philippine military aircraft ang pagkain at mga supply sa mga tropang Pilipino na nakaistasyon sa Ayungin Shoal, isa pang pinagtatalo ng tampok sa West Philippine Sea. Nauna nang nakaengkwentro at hinaras ng China ang mas maliliit na barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission o iginiit ang jurisdiction ng Maynila. Habang ang mga sasakyang pandagat ng China ay madalas na sinusubaybayan ng mga aktibidad ng Pilipinas bilang isang pagpapakita ng presensya malapit sa mga pinagtatalong lugar na ito, ang pagbuntot sa isang barkong pandagat na nakikibahagi lang sa regular na resupply ay tumatawid sa isang linya. Sabi ni Renato De Castro, professor sa international na pag-aaral ng De La Salle University, ito ay hindi nangangailangan ng pagtaas ng mga panganib at lumilikha ng kawalan ng katiyakan na maaaring lumala sa mas malubhang mga insidente. Ang magkabilang panig ay may magkatunggali ang claim na nakaugat sa kasaysayan at interpretasyon ng internasyonal na batas. Gayunpaman, hanggat umiiral ang magkakapatong ng mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo, kailangan ng mga praktikal na hakbang upang pamahalaan ang mga pakikipag-ugnayan at maiwasan ang pagdami nito. Ang pagbuo ng kumpiyansa at komunikasyon ay nagbabawas ng mga tensyon na nagmula sa kawalan ng katiyakan o pinaghihinala ang mga banta sa panahon ng mga operasyon, sabi ni De Castro. Habang pinapanatili ng mga sasakyang pandagat ng China ang pag-angkin ng Beijing na may lumalaking kakayahan, ang mga insidenteng tulad nito ay nagtatampok sa patuloy na pagsisikap ng Pilipinas na pilit itaguyod ang sarili nitong mga karapatan sa soberanya at ipagtanggol ang mga interes nito, gaya ng kinikilala sa 2016 arbitral ruling. Habang ang mga claimant ay tumatakbo ng mas malapit sa dagat, ang pamamahala sa mga pakikipag-ugnayan ay magiging mahalaga sa katatagan hanggang sa matagpuan ng mga pampulitikang solusyon. At para sa ibang mga balita, China bistado. Kuha sa himpapawid, kitang-kita na ang mga Chino ay tila naglalagay ng isang airstrip sa isang ninakaw na isla nito. Pinapataas ng China ang mga claim sa South China Sea gamit ang bagong airstrip sa pinagtatalo ng isla. Sa pinakahuling provocative na hakbang na ito, upang pagsamahin ang kontrol sa pinagtatalo ng South China Sea, pinahihiwatig ng mga satellite images na nagsimula na ang China na gumawa ng airstrip sa Triton Island sa Paracel Island Chain. Ang 630-meter runway na nakita noong nakaraang buwan ng European Space Agency ay nagbibigay daan sa mas malawak na pagkilos ng militar at nagpapatibay sa malawak na salaysay ng soberanya ng Beijing sa paghaharap. Talagang naghahanda rin itong China, no, mga ka-review. Tingnan nyo mga ka-review, yung runway nila. Diba? Siguro sa ano yan, yung mga jet, no? Mga ka-review. Or mga airplane nila, no, para sa digmaan. So malapit kasi sa ano di ba? So yan mga ka-review, ano sa palagay nyo dyan? Talagang ang opinion ko lang dito mga ka-review talagang seryoso po, no? Palihim silang gumagawa ng mga ganyan mga ka-review. So meaning seryoso po talaga yung China sa pang-aangkin, no, ng mga teritoryo. At pinaghahandaan na po nila yan, no? Buti na lang at nakikita at nasisilip, no, mga ka-review. So dapat din siguro maghanda ang Pilipinas. Kasi tingnan nyo, palihim silang naghahanda. So tayo rin siguro mga ka-review, no, yung Pilipinas, maghanda rin na be prepared lang. Sa mga karibal na claimant na Vietnam at Taiwan, habang sinasakop ng China ang Paracels mula 1974, ang pagtatayo ng permanenteng advanced na infrastruktura ng militar doon ay walang alinlangan na nag-udyok ng tensyon sa Hanoi. Ang Vietnam ay nagpapanatili ng sarili nitong makasaysayang pag-aangkin at ang hakbang ay nagpapahina sa 2016 Hague na pasya na natagpuan nitong hindi wasto ang claim ng 9-line ng China. Ang konstruksyon ng runway ay umaangkop sa pattern ng incremental expansion ng China. So yan mga ka-review, hindi lang Pilipinas, no? Pati yung mga ibang kapitbahay ng China umaaray na rin. Nako, talaga. Dito sa mga ginagawa. Yan kasi yung 9-line, no, mga ka-review. Which is na hindi po tama kasi, di ba? Talagang aaray po talaga yung ibang mga kapitbahay ng China. Kasi isipin mo, biglaan na lang yung teritoryo nila kukunin, di ba? Yung soberanya nila kukunin. Dahil lang sa 9-line na yan,
paano kung mag-claim din yung Taiwan, Pilipinas, Japan at saka yung iba pa ng 12 dash line gano'n. Diba? Oh. Hindi mahirap kasi yung line lang. Dapat meron talagang sinusunod dyan. Diba? May sinusunod dyan ng mga patakaran. Ang tagal ng sinusunod na yan. Tapos ngayon, diba? Bigla na lang kukunin ng China. Nako. China sa pamamagitan ng salami slicing gray zone tactics, pag-iwas sa direktang konfrontasyon ng militar habang patuloy na binabago ang status quo. Ang ilan ay nangangatwiran na ito ay isang gawa lamang ng soberanya sa teritoryong kontrolado ng China. Gayunpaman, nakikita ito ng iba bilang isa pang mampanuksong hakbang ng Beijing upang ipakita ang kapangyarihan at dominahin ang tinatatag nitong malapit sa mga dagat. Palalakasin ng airstrip ang kakayahan ng China na magpatrolya at posibleng tanggihan ang akses sa iba pang militar sa buong South China Sea. Dahil sa track record ng China sa pag-deploy ng mga asset ng militar sa mga bagong itinayong isla para sa mga layuning depensiba, lumalaki ang mga alalahanin na maaaring mag-host ang Triton ng mga fighter jets o surveillance aircraft. Nanganganib din ito na lumikha ng isang trigger para sa hindi sinasadyang pagtaas kung ang mga dayuhang eroplano ng militar ay naharang malapit sa isla. Bagamat maaaring i-claim ng China na ang airstrip ay para sa paggamit ng sibilyan, iba ang iminumungkahi ng estratehikong lokasyon nito at pagbuo ng militar sa buong South China Sea. Kung makakagawa ang China ng infrastruktura ng militar sa pinagtatalulang teritoryo ng walang kahihinatnan, mahisira nito ang kakayahan ng mga karibal ng klima tulad ng Vietnam na itaguyod ang kanilang sariling mga posisyon sa ilalim ng internasyonal na batas. Ang ilan ay nangangatwiran naman na ang internasyonal na komunidad at mga bansa sa Timog Silangang Asya ay hinihikayat lamang ang pag-uugali ng China sa pamamagitan ng mahinang mga tugon sa mga nakaraang aksyon nito. Kung walang haharapin ng China para sa patuloy na pagguho ng regional status quo, maaari itong makaramdam ng lakas ng loob na itulak pa ang kanyang mga claim. Ang pagtatayo ng runway ay maaaring isang pagsubok para sa paninindigan ng bagong Pangulo ng US na si Joe Biden sa pagtatanggol sa mga internasyonal na panuntunan at kalayaan sa pag-navigate sa mga karagatan. Dapat na ngayong isaalang-alang ni Biden ang mas malakas na pagbibigay ng senyas ng pangako sa seguridad ng US sa mga kaalyado tulad ng Vietnam upang hadlangan ang pagigiit ng China sa hinaharap. Gayunpaman, nagbabala ang iba na ang mga direktang hamon o pagtaas ng aktibidad ng militar ng US sa rehiyon ay maaaring maging backfire at makapukaw ng tumataas na reaksyon mula sa Beijing dahil may kakayahan na ang China na dominahin ang buong airspace ng South China Sea. Nagiging mas komplikado ang strategic calculus para sa lahat ng panig na kasangkot. Kung hindi matutugunan, ang runway na ito ay maaaring magbukas ng pinto para sa mas matapang na aksyong Chino na maaaring makasira sa kapayapaan at katatagan sa mga darating na dekada. So yan mga ka-review, sana po tumigil na itong China, no? Sa kanyang pangbubuli sa ibang bansa, no? Para maiwasan po ang digmaan. Kasi tingnan niyo po yung Israel, no? Palestine, no? Diba? Napakagulo po dun sa kanila. At napakarami po ng patay, sirang gusali, no, mga ka-review. Sana maisip ng China yung nangyayari ngayon, no, sa Palestine, sa Israel. Sa palagay niyo mga ka-review, may konsensya pa ba ang China? Or may, di ba? May humanity, ano pa ba ito? Pag-iisip na makatao, maka-review. Kasi kung isipin mo, maka-review, di ba? Napakarami na pong digmaan mula doon sa yung Russia, di ba? At saka yung tapos ngayon, ito naman po ito naman po Israel. Sana nakikita na po natin yung pattern, no, na mahirap talaga kapag mayroon mga ganitong Pero tingnan niyo yung China, kahit ganun na po yung nangyayari sa kabila ng ating mundo, patuloy pa rin siya, no, sa kanyang pambubuli at pananakot sa mga, di ba, mga mingis ng Pinoy natin dyan sa West Philippine Sea. Pero eto lang mga ka-review, pag yung sinabing kanina, di ba, dapat makialam daw si Joe Biden, President Joe Biden. Nako, di ba, pag
nakialam po ang Amerika. Siguradong talagang tingnan nyo sa Israel, nakialam din yung Amerika, mga ka-review. Diba? Talagang wasak na wasak eh. So, sana, pero hindi ko inaano mga ka-review na magkaroon talaga tayo dito ng war kasi napakahirap po. Pero yung akin lang, kung talagang ipagpapatuloy ng China to, wala rin tayong magagawa kung di lumaban, di po ba? Alangan naman tingnan lang natin na, di ba, sinisira na, inaangkin na ng China yung ating teritoryo. So, hindi po mangyayari yung ganun, no? Talagang lalaban din po ang Pinoy. Oh, kasama po yung mga allies natin na talagang malalakas din naman. So, sana maisip po yan ng China, no, mga ka-review, yung mga nangyayari ngayon sa Israel. Yung mga civilian, no, napakahirap. Oh, yung primary needs nila, pagkain, tubig, di ba? Napakahirap po. Sinabi nga pong humihingi na po sila ng tulong about dyan. Well, anyway, mga ka-review naman po yung reaksyon dito sa naging balitang ito. Comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong reaksyon patungkol po dito sa issue ito. Alright? Alright mga ka-review, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, Pinas News Review, don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At mga ka-review natin, huwag pong kalimutang i-subscribe si Terong Explain. Yan mga ka-review, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Maraming salamat po.